say Jesus, Jesus, Jesus. One more time. Say Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, God. Oh, we receive the double portion of your presence in this place. We have a new song for you. Come on. Clap your hands for Jesus. We have been anointed, chosen, and favored. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love. Come on, lift your hands for Jesus. Sending your one and only Son. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Everybody clap your hands. Yeah, yeah. Come on, sing it out. We have been anointed, chosen, and favored. Come on, declare it. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love by sending your one and only Son. Wow! Palakpakan muli natin ang ating men's ministry. Wow! Napakabuti ng Diyos, no? Bakit kaya meron tayong ganyan? Last week meron din, no? Dahil second week po ng ating month-long anniversary celebration. Now, which will culminate on the last Sunday of the month, which is on the 28th. Kaya dalawa lang po ang ating services sa 28, no? Tama ba? 28? At wala po tayong panghapon, no? Kaya kung may balak pa kayo na sa hapon magsimba, ay wala po tayo noon. No? So, cancel ang ating panghapon na service sa last Sunday to give way sa ating 26th anniversary celebration. Sige, palakpakan po natin muna ang Panginoon sa kanyang another year of faithfulness to this church. Speaking of faithfulness, no? As a church, no? As a denomination, bakit wala pa akong slide? As a denomination ay siguro nakita nyo sa ating pong Facebook account, no? Sa personally na nag-share po ako doon ng patungkol sa General Assembly, no, ng Church of God in I think it was held in Indianapolis, no, sa Indiana, USA. No? It was the 79 General Assembly where
a new general overseer was installed. Oh, ayan. Sana po ako? In the person of Bishop Gary Lewis. Ayan po siya, no? Si Bishop Gary Lewis, siya pumalit sa ating pong outgoing international overseer, general overseer, Dr. Tim Hill, who happened to visit us or visited us last month. Sino po nakapakinig sa kanya sa Dasma? Wala? Wala dito rin siya sa Dasma last month? Online. Ayan, one time. Mayroon po. Online lang. Ang iba online. So, ang iba naman ay nakasimba talaga doon. So, we are lucky to have been ministered by no less than our General Overseer outgoing Dr. Tim Hill. So, patunay, katulad ng ating tema na initiate, forward to the future. Yun po yung ating, yung ating tema ay talagang kita natin yung two generations who are passing the torch or the baton from one generation to the other. Right? Kita po ba natin yun? So, yun po ang tema natin last Sunday. Right? No? So, kailangan ay nire-ready na natin ang ating mga sarili, no? Sa pasa ng ating faith to the next generation. Kasi hindi po tayo babato o kaya ay mabubuhay ng magpawalang hanggan sa mundong ito. No? Ang mga edad ay sabi ng Biblia 70, no? To 70. That's found in Psalms. Tapos kung ayos pa ay 80, no? Yan po ang sabi doon sa Biblia, kung nag-iingat po tayo sa ating katawan. So, ganun lang po ang lifespan natin. Kaya, talagang kailangan na ang ating mga anak ay talagang mapasahan natin, no, ng faith na mayroon po tayo. In the case of our, sige, palakpakan po natin yung ating Panginoon. In the case of our church, internationally, gusto kong magbigay sa inyo ng very, very brief history na ating church. Gusto niyo ba yun? Ang church natin ay nagsimula ng 1886, no, sa isang mill house, no, dito sa kaliwa, mill house, no, sa may Monroe Country sa Tennessee. No? It was started by R.J. Sperling, at siya po ay isang Baptist missionary. So, ibig sabihin, ang COG, ang root niya ay Baptist. Sila din yung mga Baptist dati. Yan, yung Baptist yung ating root. No? Kaya naman siya ay umalis doon sa Baptist kasi parang naano siya doon, nabagot siya doon sa parang nagsispread noon na parang doctrine, no, na hindi naman biblical, no, na ang mga Baptist lang ang pwedeng masave, no? Those who are inside the church. So kung hindi ka Baptist during the time, no, in the time ay hindi ka saved. So parang ano siya doon na paano naman yung mga nagpupuri sa Panginoon maayos na wala sa church. So ginawa niya, he went to this secluded place, no, and conducted the first Bible study with 8 attendees. So 9 sila lahat ang nag-start ng Church of God. No? They called themselves during the time Christian Union. No? Yung mga tao na wala siyang particular na denomination, nagsama-sama lang po sila, tapos ang kanila lang agreement ay lahat sila ay pwede mag-interpret ng Bible as long na hindi lalabas doon sa mga biblical principle. So for 10 years, yun ang ginagawa nila. And after that, they transferred to this schoolhouse naman, no? Malapit din sa lugar na yan. And dito ay nagkaroon sila ng agreement to implement the doctrine of sanctification or holiness. Not only to themselves, but to the entire community. Doctrine of holiness or sanctification. So, yun ang
ginawa nila, kaya in-honor sila ni Lord, at nagkaroon ng revival doon sa schoolhouse na yan. Nagkaroon ng revival, nagkaroon ng speaking in tongues, no? Talagang napuspos sila ng Santo Espiritu. This is where our Pentecostal root has started. So, kung hindi nyo po hindi nalalaman, ang ating po talagang culture bilang Church of God ay we are Pentecostal and Holiness Doctrine. Na doon yun po nagsimula. Holiness and Pentecostal. So, doon po nag-umpisa yun during 1896. And after 20 years, dito na buo ang pangalang Church of God. And they already went to Cleveland. Yung pastor doon ay pumunta na siya sa syudad, sa Cleveland, Tennessee. Now, which is our international headquarters to this day. Sa Cleveland, Tennessee. So, last week, no, we had the tinatawag nilang GA or General Assembly. Yan po yung governing body ng Church of God. At nag-elect sila ng panibagong leaders. No? At nakita na natin kanina in the person of Dr. or Bishop Gary Lewis. And in his speech, no, nakakatawa na from 8 people, no, 9 po sila lahat. Ngayon, ang Church of God ay 8.1 million members in 196 countries. Pag sinabi natin po, sige pa kami ng Diyos. Ang 196 countries, ibig sabihin yan, ay lahat na ng countries in the world. Na nagpasa na pa ang United Nations. Kasi United Nations, alam ko ay 193 lang. No? Kasi hanggang ngayon, ang Taiwan ay hindi pa rin miyembro. At ang Vatican, no? At there is another one na nakalimutan ko. So tatlo ang hindi miyembro ng United Nations, which is a country na mayroon po tayo na denomination or congregation inside this nation. No? So, wow, God is moving and God is doing miracle. Great things indeed He has done. Amen? So, sige para natin ng Panginoon. Actually, sa GA, included dyan ang Pilipinas, na dalawa pa yung flag natin. Ganun tayo kalakas sa International Assembly. Ang ating, nakita ko din kanina, ang isang flag bearer, si Bishop Pinera, ang regional overseer ng Northern Luzon. Yan po, si Bishop Pinera. Tapos isa, hindi ko masyadong kakilala. Imagine mo yan, no? Sa dinami-dami ng country, dalawa ang flag na mayroon po tayo sa General Assembly ng International Churches of God. No, so while we have 8.1 million membership, it was said that our attendance reached already 15 million people, no, all over the world. Ganun ka at hindi ang pag-bless ng Panginoon sa ating congregation, which is called Church of God. Amen po ba? Amen. Ito ay because hindi natin pinababayaan na i-prepare ang next generation for the role, no, bilang mga forwarders din for the next generations ahead. No? Pero hindi lang dapat faith ang ating pong forward. Of course, if it is real faith, then it doesn't need anything anymore. Pero sabi ni Santiago, no, sa kanyang sulat, sabi niya, but faith without deeds is dead. Pag ang faith natin ay walang gawa, no, ay sabi ni Santiago, ito ay patay. Kaya kailangan din natin ng gawa. Kailangan din natin ng character. Kaya yun pong pag-uusapan natin ngayon, character counts. Amen? So let us pray for a short or a while bago
bago tayo magpatuloy. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy mong pagkilos sa church na ito, Panginoon. Lord, I pray that you continue to inspire us, Panginoon, with your words. At patuloy na ikaw, Panginoon, na malwalahan niyo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw magbigay, Panginoon, at magpakahayag ng iyong banal at makapangyarihan salita. Transform, teach, Panginoon, review, Panginoon, at patuloy na yung salita ay magiging buhay sa buhay ng bawat isa. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And, sige ba, natin ng malakas ang Panginoon. No, I really believe, to start with, that because of napakaraming nangyayaring strife, ng mga kaguluhan sa paligid natin, I think, palagay ko ito ay dulot ng tinatawag nating character crisis. Sadly, even inside the church, in some congregation or even in our church, ay marami pa rin tayo nakikita ng mga pag-uugali o character na sometimes ay nagiging cause ng mga strife or mga hindi pagkaunawaan sa magkakapatiran. And I really feel na kung mag-grow tayo in this area, mag-grow tayo in this what we call godly character, ay maiiwasan natin, pabawasan natin ang mga strain sa ating mga relationships. Amen po ba? So character counts, kailangan natin ang mga ito. When you say character, it refers actually to the sum total of our inner qualities of the heart. So sa puso, yung inside sa puso natin, yung ating inner man, yung ating tao sa ating kalooban. Si Brother Noel lagi yung narinig ko dito, yung inner man daw natin, alagaan natin. Yung totoong tayo. Yung what we are deep down inside us. It is what we are in private when no one is watching. Yan po yung character natin. And it is not given to us right when we were born. It is developed actually. Sabi diyan, our character defines us. Kung sino tayo, yun po yung ating character. Wala yung, even a thing, hindi lang yung tao. Wala yung bato. Ang bato ay matigas. Yan yung character niya. Yan ang character ng bato, matigas. Yung tao, dapat ang character niya ay Christ-likeness. Godly character. Pero sabi ng kasulatan ay tayo kasi ay napasama. During the time ng ating mga unang ninuno ay nagkasala. So we're tainted. Kaya dumating ang ating Panginoong Jesus para ibalik, para maibalik yung image na yan, ng Christ-likeness or godly character. Pero, dahil dito tayo nabubuhay sa mundo ito, kitang-kita natin ang krisis ng pag-uugali, ng mga attitude ng bawat isa sa atin. Actually, most of the things that we see on television, lahat ng yan ay because of character crisis. Pagpatay, pagnanakaw, panghuhulat, pagsisinungaling, ang iba naman ay taking advantage sa mga taong mababait, These are what we call identity or character crisis. Another definition is, it is the totality of our dispositions, thoughts, intentions, desires, and actions. So lahat pala ng action natin, it all contributes to our character. Yung mga desisyon natin, yan rin po ay kasama sa ating mga character. Lalo-lalo na kung ito ay, it is repeated. Nauulit-ulit siya. Kasi kung one time na yan, it's not your character. A character is built over time.
No? Ang unang-una yan, maging habit mo na, maging attitude at magiging character, maging permanente na sa'yo. So that's how it works. No? It is a process. Sabi pa dyan, it is doing what is right, doing it right, and because it is right. No? As Christians, it is what God and others expect about us. So, aside from what we call declaration of our faith, which we just say, character is actually the fruit of that faith. Sometimes, hindi na-jive yan, even in Christians. Some people will say, I love God, no? And I have a faith that can move mountains. Pero pag tinignan mo yung kanyang ugali, o pag tinignan mo yung kanyang character, ang layo. No? Ang layo doon. No? Kaya nga, minsan iba sabi mo, kahit sobrado mo pa yung Biblia, o kahit na sabihin mo pa na ilang beses ka na nalangin araw-araw, kung ginagawa mo naman, no, sa kapwa mo, o kaya iniisip mo naman sa kapwa mo, o yung attitude mo naman sa kapwa mo ay hindi tama, wait, what kind of faith it is? So kailangan talaga mayroong character. At sa tao, hello? Hello? Ano man sagot ng hello? Hello? Hi! Diba? Sa mga bata, madali sila matuto eh. Pag medyo madali. Kasi ulitin ko, hi! Hello? Nakikinig sila. Sabi ng isang author, ang character daw natin, yun yung pinaka-the best na mayroon po tayo. Ang pangalan niya ay si A.W. Tozer. Sabi niya, as the excellence of gold is its purity, the excellence of art is its beauty, so the excellence of man is his character. So yun din yung pwede natin pagmalaki dapat. No? Sabi niya, it is the excellence of a moral being. So I'm even tempted to say na yung character natin bilang tao, it separates us from all other creations. No? From all other creations. Kaya tao tayo kasi may special tayo na character. Godly character. Kasi hindi natin sinusunod. Kaya minsan, sinasabi natin, oh, pakatao na lang. Kahit magpakatao na lang. Hindi magpaka-Diyos. Diba? Kasi nga, ang gusto ng Panginoon, we would be like God. No? Pero hindi gusto ng Diyos na maging God tayo. Of course not. Na walang katulad ng Diyos at kailanman hindi tayo magiging Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay ang kanyang mga qualities ay may papasa niya sa atin. Amen po ba? So kung kayo tanungin ngayon ng Panginoon, kung tayo kayo ng Panginoon with regards to your character, ano kaya ang sagot ni Lord? Kayo na lang po ang makapagsagot niyan. Total, lahat naman tayo dito ay professing Christians. And the good news is, kung ang ating pong sagot ay medyo mababa ang ating rating, the good news is, buhay pa tayo. At pwede pa tayo magbago! Amen! Hallelujah! Parang pagkalito natin ang ating Panginoon. Alam nyo, mahalaga sa Panginoon ang karakter. Kasi sa 1 Samuel 16:7, ito pong sinasabi niya. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Ito yung naghahanap siya ng hari mo. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanuan, ngunit ang titingnan ko ay ang puso. So, ibig sabihin ng puso dyan, yung character natin. Yung inner man natin, yung inner being natin. Sino tayo kung wala naman nakakakita sa atin? Ano bang nararamdaman natin towards others? Okay? So, gusto ng Panginoon at ito yung mas mahalaga sa Kanya. No? Hindi yung panlabas. Amen po ba? Sa mga babae naman, may pambabae, ito panlalaki kasi hari kasi yung pinipili dito. May pambabae naman. O, sabi dyan sa 1 Peter 3, verse 3 to 4. Sabi naman dyan, kung gusto nyo maging maganda, sino gusto maging maganda? Parang hindi na lang yung bagmalan. Kung gusto nyo maging maganda, huwag sa panlabas lang. So, linawin lang natin linawin lang natin. Hindi ibig sabihin na bawal mag-makeup o bawal magsuklay. Kasi sabi dyan, hindi, huwag lamang sa panlabas.
Sabi, pwede naman. Pero sabi niya, or tulad ng pag-aayos nyo ng buhok, na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Sa halip, ano sabi? Pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinig kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. E paano kung ang boyfriend mong paningin ay gusto physical lang? Ano mas mahalaga? Paningin ng Diyos o paningin ng boyfriend mo? Paningin ng Diyos. Dapat tayo po ay magiging mabuti ang kalooban at mabuti ang pag-uugali. Yan po ang gusto ng Panginoon. So, I just want to clarify something about character. Pag sinabi natin character, it must be determined holistically, not particularly. Ano ibig sabihin yan? No? Pag ginage o measure natin yung character ng isang tao, huwag natin ibase sa isang pangyayari lang o sa isang mali niya lang o na-highlight. Tama mo ba? Pero yung mga Pilipino, ganito talaga tayo. Lalo na pag ito ay na-highlight sa social media o nalaman natin, huwag may nagnakaw. Ang tag na natin kaagad sa kanya, character niya ay magnanakaw na. Pero hindi natin alam na, kunwari, siya po ay noon lang talaga nagnakaw, pero dahil napilitan na siya kasi breadwinner siya probably o may sakit natin pa. Hindi natin alam yung buong kwento. Pero doon siya nahuli. So ang tag na natin kaagad sa kanya ay magnanakaw na. Wala na siyang kalaban-laban. Isang pagkakamali na. That's how we gauge character. Right? No? Kung isa ay, let's say, 12 years old pa na, kung boyfriend na, ang tawag natin kagad? Diba? Ganun kagad, di ba? Pero, hindi natin na-judge yun. Hindi natin nakita yung buong buhay niya. No? Nakita natin yung isang pagkakamala nila. That's not character. Kasi ang character, ulit-ulit yan. At saka nilidevelop niya. Siguro kung naka-20 na siyang boyfriend, siguro pwede yan. Pwede yan. Pero kung sa isang pagkakamali lang, pero alam mo, ganun tayong mga Pilipino. If somebody ay hindi natin nakita ng 10 years, tapos nabalitaan natin sa ating kaibigan na siya kumari ay may sakit o nawala ng nanakawan, pinakagad sabihin natin, hindi ba nanakawan ko lang? Ganun kagad, di ba? Hindi yung kabuuan na. O ano ka daw, iniwan ka daw ng mga ganun, di ba? Yung ating pag-gauge ng character, nakabase lang sa isang specific event. That's not character. Amen? Yung character ay dapat buong buhay niya ay alam mo para magkapag-judge sa kanya kung anong character mayroon siya. Amen? Ang daming mga tao na nasa piitan na walang mga kasalanan. Pero, pag alam natin preso, hindi natin agad tanggapin yan. Tama ba? Kasi yun yung character na ibigay sa kanila. Wala na silang kalagayan. That's not a real character. Amen po ba? Amen? So, I will give you 3 points patungkol sa character. And I hope ito po ay makapagbibigay sa atin ng tulong on how we could grow and mature in this area, yung character. Amen po ba? Sino gusto mag-grow sa character? Amen. And so, number 1, the character is shown in how you treat people or things. Character is shown in how you treat people or things. Doon daw nakikita kung ang tunay mong character, pagkasama mo na ang ibang mga tao o mga bagay, o kaya mga hayop, kasi guilty po ako dyan sa things eh. Kasi kami may ako rin yung nag-adapt ng mga kuting namin sa bahay. Inadapt ko sila, mga stray, tapos kumakain. Kaso lang minsan, umikot-ikot, tapos nag-iiwan ka ng mga pag gano'n na yung ginagawa nila, naman sila naman. Ganun ako, kaya
may area of improvement ako doon sa treating things, treating animals. Sabi nga niya, sabi niya, ako, ibabalo kita. Ipapatrol po kita, ialagay kita sa YouTube. Sabi niya ganyan. So, God has advised us, no, kung ano dapat natin tratuhin ang ating kapwa. Sometimes we treat others based on our opinion, based on what we feel na, mapil ko siya, kaya ganito yung treatment ko sa kanya naman, diba? Kasi ko siya feel. O kaya, sa mga biases natin, or worse, kahit sa mga petty things like our political affiliation, ganyan, ay, dilawan siya, naku, diwala siya sa gano'n, ano pa ka, ano na, diba? Okay, kay Marcos siya, ano naman, hindi ba sila sa history yung mga ganyan, diba? Pero, dapat, ang sundin natin yung treating people is yung sabi ng Word ni God. Ayun po ba? Sige, palapakain natin yung Panginoon. Sometimes, we treat people because of their physical appearance. Diba, kawawa naman. Pag medyo mapusyaw ang yung banal talagang, meron pa kawawa, nakatulog na, sige, dyan mo diba? Kasi ganun po yung, ano natin dapat ay we treat people equally. So, sa Colossians, may sinasabi ang Panginoon on how we should treat one another. In Colossians 3:12-15, no, sabi dyan, since God chose you to be holy people, tayo po ba yun? Anak ko, parang wala nag-amen. Kasi may holy. Di ba? Ang hirap natin tumanggap ng holy. No? Kasi alam niyo po, ang holy dyan na sinasabi, imputed dyan. Galing yan sa Panginoon, hindi naman galing sa iyo yan. Kaya tagapin mo yung holiness na yan. Amen mo ba? Kasi holy, pakinggan mo yan. Tayo yan. Sabi mo sa tayo mo, tayo yan. Since God chose you to be holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy. When you say clothe, ano ba yung kinuklothe mo? Di ba, ito yung panlabas na garments mo, yung clothes mo. Sabi-sabihin, dapat, ang pinapakita mo daw ay ito, mga karakter na ito. Tender-hearted mercy. Kapatid, merciful ka ba? Nasa iba? Kindness, humility, gentleness, and patience. Meron ba tayo dyan? Isa lang. Meron naman. Meron naman. Sabi-sabihin, good John, good. Good John, may kindness, may humility. Kung lahat sa inyo ay nandun, malapit na kayo doon sa Christ-likeness. Make allowance to each other's faults and forgive anyone who offends you. Grabe, no? So, dapat pala daw, may margin tayo para sa mga taong nagkakamali. Hello? No? May margin dapat pala. No, kaya minsan ay nag-struggle tayo sa ating ugali sa ibang tao. Kasi pag nagkamali sila, cut ka agad. Wala tayong margin. Dapat may margin muna tayo. Pag sumobra tayo sa margin, sa kanila siguro, kailangan kami siguro. Ayun ang sabi, may margin. Mayroong allowance for others' faults. And forgive anyone who has offended you. Nagawa naman natin lahat yun. Sino dito ang hindi pa nakapagpatawad? Sure yan, ha? Sure? Nakapagpatawad na tayo lahat? Wow, okay. Sige pa lang pakalpo natin mga sarili natin. Gusto ko lang linawin yan. Kasi sabi ng Biblia, kung hindi ka magpapatawad sa kapwa mo, ano sabi? Hindi ka rin papatawaran ng Diyos. Sandali po natin, baka hindi natin alam yan. Kasi ang galing natin minsan ayaw ko sa patawaran. Over-minded. Diba? Diba? May ganun tayo pang minsan na ganyan. Pero hindi natin alam na pag hindi tayo magpatawad, hindi tayo papatawaran ng Diyos. Yun po ang sabi. Now remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Above all, clothe yourselves with love. Yan, ang dami yan. Which binds us all together in perfect harmony. And let the peace of that comes from Christ truly in your heart. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Wow. So,
as a sign of gratefulness sa ginagawa ng Panginoon sa atin, kaya tayo narito. Tama po ba? Dahil blessed na blessed tayo sa Kanya, tayo po ay laging nagpapasalamat sa Panginoon. Pero when it comes to love, no, ano po ang idea nito? Sabi ng salita ng Diyos in 1 John 4:8, sabi niya, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ulitin ko po yan, baka ninitindihan ng iba. Ang sino bang hindi umibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So, ibig sabihin, pag nag-grudge ka sa kapwa mo, hindi mo kinikilala ang Diyos. Totoo yan. Pag ikaw ba ay nagawa ng mali ng iyong kapwa, anong una mong reaksyon? Magbawi ako, mag-retaliate ako. Kung hindi man ngayon, kasi pastor ka, kung hindi man ngayon dahil worker ka ng church, may araw ka rin. Retaliate pa rin yun, di ba? Retaliate pa rin yun. No? So, hindi yung love. Ano po ba? No? Kasi dapat ay ang love natin, para katulad ni Jesus, yung redeeming. Sa mga relationship, hindi tatagal ang relationship kung hindi tayo nagpapalagpas. Hello? Na-preach ko na dito yan. No? Na ang love dapat na nagpapalagpas ay mutual. Hello? Mutual dapat. Kasi kung kayo po ay couple, no? Tapos ang isa lang ang nagpapalagpas, mauntog din yun. Diba? O kaya mapapahago din siya. No? Kung so kailangan mutual, ikaw din dapat ay nagbibigay din sa iyong partner. Amen po ba? Kung nagpalagpas siya sa pagkakamali mo, dapat pag nagkamali siya rin, ay maintindihan mo rin. Amen po ba? No? Pero huwag na tayong paparamihan ng mali. No? Huwag na tayong paparamihan ng mali. Huwag paparamihan na lang tayo ng tama. Ay ibig ko sabihin, dapat hindi retaliatory ang ating pong reaction sa kung tayo may mga strife o may mga nagkaroon ng pagkakataon ng iba ay na-hurt tayo. Instead, dapat ang ibigay sa natin sa kanila ay redeeming love. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon Jesus. Amen mo ba? Na in another verse, no, in 13:14 ng Roma, sabi dyan, ito yung sikreto, no, para tayo po ay mamuhay at makagrow in character. No? Sabi dyan, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag natin gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na immoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan. Sa halip, pahariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoon ni Jesucristo at huwag ninyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. So if you want to be spiritual and you want to grow in your character, dapat ang susundin na natin ay ang Espiritu, hindi yung mga makamundong pagnanasa. Pag-aaway, inggitan, meron ba dito sa atin? Sana wala na po na mga inggitan. The worst thing that could happen, lalo-lalo na sa isang mananampalataya, is to compare herself or himself to other people. Kawawa ka naman kapatid kung gano'n kalagi. Yung ikukumpara mo ang sarili mo sa iba. Kasi, to tell you, kailanman ay hindi ka magiging siya. Never ka magiging siya. Diba? Hindi. Kasi no two people are alike. Ang pasikapan mo lang to be a better version of yourself. Pastor, paano kung ikukumpara ko yung sarili ko sa pangit? Mas maganda ko. Mas okay yun. Mas pangit siya. Mas maganda. Di ba? Alam mo, malit pa rin yun. Bakit? Kasi darating ang araw na happy-happy ka ngayon kasi kinukumpara mo sa sarili mo ay pangit, ikaw maganda. Darating din ang araw na magkaroon ka ng kaibigan na mas maganda sa'yo. Diba? Ikaw naman yan yung mas ang pangit kaysa akin. Di ba? So, bakit kailangan natin i-compare ang sarili natin sa iba? Amen mo ba?
No? Kasi doon tayo nagkaroon ng inggit, doon tayo nagkaroon ng selos. Bakit siya gano'n? Alam nyo, lahat tayo ay may kanya-kanyang gift na galing sa Panginoon. Amen? Lahat tayo ay may kanya-kanyang blessing na nakalaan ang Panginoon. No? Talagang hanapin lang natin ito at ito po ay ating pagigihan na makamit. Kasi in fact, sabi ng Panginoon, naka-reserve na eh. Hello? Nang tinanggap natin ang ating Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, lahat ng bagay nito ay nakaumang na sa bawat isa sa atin. But because of our characters, because we are not ready na sa mga bagay na ito, ay hindi pa naibibigay ng Panginoon. May saying po tayo na, you can never surpass your character. Meron tayong saying na ganyan. Ibig sabihin, kung ano lang yung character mo, hanggang doon ka na. Yun lang pwedeng bigay sa inyo ng Panginoon. Kasi, pag binigyan ka ng sobra doon, ay pwede mo na ikasama. Kaya kailangan, mag-grow muna tayo sa character. So that this blessing na nakalaan po sa atin, ay ibubuhos ng Panginoon sa bawat isa. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin yung Diyos. Secondly, character is revealed in every expression that comes out of our heart. Wow! So, ibig sabihin, kung ano pala yung nasa loob natin, yun po talaga yung ilalabas natin. Hindi pwede tayo makapagsinungaling unless, sabi ko nga kanina ng umaga, nag-masteral ka na at nag-doctoral ka na sa hypocrisy. Tama, talagang ano ka na, expert ka na sa pagkukunyari. Pero, even then, no, kung ano ang nasa labas, sa loob, yun din talaga ang lalabas. Ito po ang buod ng sinasabi ng Panginoon sa Luke 6:45. Sabi diyan, a good person produces good things from the treasury of a good heart. And an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart. Minsan magsasabi ko, bakit ba nasabi? Wow, galing. Parang hindi niya talaga sinasadya. Pero galing talaga yun sa kanya. Bakit ba nasabi ko? Kasi nandun po yun. Nandun yun sa puso mo. Nandun yun sa puso mo eh. So kaya, importante na ang nilalagay natin sa puso natin ay mga bagay lamang na makadiyos. Para yung mamutawi sa ating mga labi ay mga bagay din makadiyos. Sometimes kaya hindi tayo makaget past sa ugali nating nagmumura. Kasi baka yun din yung na-accept na natin bilang karakter natin. Diba? Tapos sabi, bakit ba naman sabi? Kasi pinabayaan mo, kaya naging karakter. Pwede mo rin naman ito magawan pa ng para sa tulong ng Espiritu Santo. Amen? Hallelujah, praktakan po natin ang Diyos. Sa Tagalog, ito po sinasabi, ganun din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ng puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi pa yung sabihin ka lang po. Pero galing talaga yun sa kanyang puso. Amen po ba? Alam niyo, bantayan natin ang ating mga bibig. Sabi ng isang mga ngaral, na si Owen Chambers, sabi niya, the greatest test of man's character is his tongue. Maliit lang po yung dila niyan. Maliit lang yan. Pero makakasunod yan ng mga ilang hektarya-hektarya mga buto. Sabi dyan sa James 3:5-6, ganun din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Wow! Sino po itong mga ganito? Minsan, ng mga salesman, ano lang pa talaga eh. Salita lang yung kapital. Naging milyonary ito, salita lang yan. Kunin mo yung hektarya ko ano doon. Mayroon akong pang-ganyan. Pero wala naman pala talaga. Malaking kayabangan.
Isipin niyo kung gaano kalawak na gubat na masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila. At ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. Kaya, let us watch our tongue. Nasa kasunod na mga bahagi yan, I think in verse 9 to 10, nakalagay doon na ang tongue natin ay ginagamit natin sa pagpupuri sa Panginoon. But at the same time, ito rin yung ginagamit natin para mag-curse, para mag-api, para mag-bastos, para sa pag-down ng ibang mga tao. Di ba? So, anong pipiliin natin na maging gamit ng ating dila? Ang pagpuri sa Diyos o pagpapagamit sa kaaway? Amen? Hallelujah. Tayo lang po ang nakakabatid niya. And the good news is, again, we have time to improve. We have time to mature. No? Habang tayo po ay may panahon. Amen? So, ang expression, it's not only words spoken. Pwede rin itong words written. Sa social media, kapatid, kamusta ang laman ng inyong mga Facebook, ng inyong mga Twitter, mga Instagram? Yan ba ay nagbibigay ng papuri sa Panginoon? These are also expressions and displays your very character. Grabe yung mga hugot ng even mga Christians. Grabe maghugot, no? Na parang bang walang Panginoon. No? Na tayo nagpapabakbakan din doon sa mga tao sa mundo. Nagko-comment pa, grabe. No? Grabe yung mga ginagawa nating expression that only reveals your real character. Yes, totoo. No? Na may areas improvement pa tayo doon. At the good news is, pwede pa natin baguhin ang lahat. So, hindi lang sa social media. Even, ano ba mga pinapanood natin na mga programs sa television? It could, yung mga horror na sobrang evil na, no? May mga sorcery pa. No? It could be a foothold of the enemy para makapasok sa pamilya mo. No? Yung pornographic materials, kahit akala natin pa mature, pero meron pa ng bata na yun. No? The kind of music that we hear, no? Wala nga tayong words, pero sana sabihin ng ibang tao, sana sinabi mo na lang sa akin na hindi yung inirapan mo pa ako. O kaya hindi mo na ako binabati. Diba? Kasi sometimes your action is even much painful than your words. Di ba? Pwede kasi yan maging expression. Kasi wala naman ako sinasabi sa kanya eh. Pero your action speaks louder than your voice. Amen mo ba? No, hindi natin pwedeng lukuhin ang Panginoon. No? Barkada. No, sino bang mga barkada ang ating pong sinasamahan? Lagi po itong pinapaalala ko sa aking mga anak when they grow out. No? Lagi mong piliin ang barkada. Sabi sa salita ng Diyos, particularly in 1 Corinthians 15 verse 33, sabi doon, bad company corrupts character. Diba? Kung ikaw po ay manginom dati at sumama ka doon sa uminom ngayon, malamang, iinom ka na rin. Nauuhaw ako eh. Napilitan ng talaga ako eh. Pilitan ng talaga, pilitan ko sa namin. Ba't yung sumama? Talagang, pag sumama ka kasi sa bad company, ang masasabi mo dyan ay, lahat sila umiinom ako na lang. Lahat sila nag-iossi. Social sila. Minsan ganun tayo. We do not know kung ano ang magagawa ng bad character sa ating, ang bad company sa ating character. Pero totoo lagi ang sinasabi ng salita ng Diyos. And then, hindi natin mapasubalihan yan. Palakpakan po natin. Titus 1:8
1:15-16, sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay malinis. Ngunit sa mga marurumi ang isip, ay hindi sumasampalataya, ay walang anumang malinis. Ang totoo, narumihan ang kanilang isipan at buti. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila ay kasuklam-suklam, masuwayin, at walang mabuting ginagawa. Pero alam niyo po, trivia lang. Dati, ang mga yung kampo ng demonyo ay nagtatago pa yan. Dati, nag-masquerade. Ngayon talaga ay naglantaran nila. Minsan pa nga, pag makasama ka sa kanila, parang ikaw ang makasalanan. Ikaw ang makasalanan. Kasi lahat sila yung ginagawa, tapos ikaw, iba yung ginagawa. Wala kang pakisama. Diba? Lantaran. Tapos tutuksuhin ka pa yan, siguro sa aabot ka sa mga ganyan. Naranasan niyo ba yun? Sa mga barkada. Pero dapat manindigan po tayo. Amen po ba? Manindigan tayo not only for our family, but for the next generations. Amen? Kasi kung hindi tayo manindig ngayon, or mag-stand sa ating faith, sino ang titindig para sa ating henerasyon at sa kasunod pang henerasyon? Na-preach ko last week na there were times in the history of Israel na maraming generation yung hindi nakakilala sa kanila. They forgot God. Kaya nga, may generation na hindi po talaga nagkakilala. Kasi hindi sila kumikilala sa Diyos. Amen? Hindi sila pinarating sa lupa pangako because they do not know God. Amen? So it is our responsibility to pass this legacy to our next generation. Not only yung sinasabing faith, kung hindi, pati ang character. Amen? Parang pakamuli natin ang Diyos. And lastly, character is developed through trials and adversities. So, character, ano po yan, hindi ang image sa atin. It is being developed. Sabi pa nga dyan sa Romans 5:35, we can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us. Because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. So, in order pala to develop character, kailangan may maranasan muna tayo. Kailangan may test muna. Hello? No, ganun po pananampalataya natin talaga. Tinitestingan. Hindi po yan palito lang ng posporo. Na kahit pwede na hindi testingan. Pero yung faith, yun po yung magdadala na sa atin sa kabilang buhay. Tama po ba? No, so kailangan mag-prove genuine yan. And isa sa mga ginagamit ng Panginoon para mag-prove ang ating faith, no, at matibay ang ating character is trials and problems. No? Yun po yung kanyang mga ginagamit. Kasi pag tayo po ay nagkakaroon ng mga problema, tayo po agad ay lumalapit sa Panginoon. Tama po ba? No? Tama po ba ako? At pag madalas yun, madalas din tayo malapit sa Panginoon. Amen po ba? No? Kaya nga, wow. No? Amen po ba? Amen? No? Kasi sometimes pag problem na pag-usapan, sometimes hindi natin siya masyadong niyayakap. Tama po. Sino ba naman gusto ng problema? Tama po ba? Pero that's the truth. No? Dito sa church natin, we do not only preach blessings, we also preach sacrifices, trials, kasi we are a full gospel church. At yun ang totoo. No? Na lahat po tayo ay dumaranas ng mga trials sa buhay. At may purpose ang Panginoon. Ang purpose niya, nakalagay dyan, para tumibay ang ating character. No? Kasi kung hindi tayo dadaan dyan, no, sa mga pagsubok na yan, sa mga test na yan, sigurado lang pa tayo na mananampalataya. Konting alog lang, no, iiyak na tayo. Konting problema lang ay hindi na natin nakakaya. Ang iba rin papakamatay. But because
tayo po ay naparanas ng Panginoon sa mga trials na ito. No? Na-endure natin ang lahat ng mga bagay. And more, yung hope na sinasabi dyan, no? Alam yung hope talagang isa ito sa mga dapat hindi nawawala sa isang tao. And the more we are tested, the more na tumitibay ang hope natin. Parang muscle daw yan yung hope. Na the more na exercise, tumitigas. No? Nabibuild up. Na so that kahit ano pa bang mga kailangan buhatin o kailangan pa ma-carry, lahat ng ito ay kayang-kaya. Dahil we have what we call tested or proven character. Amen po ba? Sige, palapakan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yan po ang Tagalog version. Siguro naintindihan naman po natin yan. Pero gusto kong ipakita na sa verse 5 na nakalagay doon, at hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa. Naniniwala ba kayo doon? Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil pinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal. Kasi yung totoo, no, ang ating pong transformer, no? Yung mag-effect ng change na ito sa ating mga buhay ay hindi naman tayo. It is God. No? Through the Holy Spirit. Kailangan natin mag-submit sa Kanya. No? Other people knows this doctrine na ang nag-effect talaga ng change ay ang Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa nagbabago? Kasi wala naman silang ginagawa. Kasi sa transformation process, may part po tayo doon. Ang part natin doon is to yield, magpaubaya. Alam naman natin siguro kung mga driver tayo kung ano yung yield, di ba? So pag nakikita na kayo ng yield na sign doon sa kalsada, di ba nung ginagawa, pinapauna muna siya. Tama po ba? So ganun din. Dapat we are led by the Holy Spirit. Yun po pag-yield. Pag nag-yield na tayo doon at susunod tayo sa Santong Espiritu, tiyak ang ating pagbabago. We will not anymore subscribe to our flesh, but to the Spirit, whom we have an obligation bilang mga Kristiyano. Wala na tayong obligasyon sa ating laman. Bahala na po si Lord doon kung anong kakainin natin, or kung ano po yung bagay na mga minimiki natin sa ating laman. Ang ating pagsikapan lagi, yung ating spiritual. Kasi lahat naman yung binibigay ng Diyos yung para sa ating mga pangangailangan. Amen po ba? Ito po yung binumukhay ng Panginoon sa Galatians 5:16 to 18, and I will end in this. Sabi dyan, kaya mamuhay kayo ng naaayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Dalawa naman kasi yan craving of the flesh and craving of the Spirit. Kung lagi mong in-expose ang sarili mo sa Espiritu, mga bagay na spiritual, hindi na magnanasa ang iyong laman. Amen? Ganun po, na sapagkat ang inanasa ng laman ay laban sa Espiritu o laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa inanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyo o yung gusto ng laman. Ibig sabihin na, ngunit kung nagpasakop kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. So I hope na I have given you some important lesson on how we can grow and mature in our character. So number one, be spiritual. Ito po yung ating last na text. Ay improve natin relations natin with other people, and let us guard our expressions, especially our words. Tumayo na po tayong lahat. Hallelujah. Palakpakan po natin muna ang ating Panginoon. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat na tinuturuan mo po kami, Panginoon, kung paano magkaroon ng character na nakalulugod sa iyo, Panginoon. Turuan mo
kami na magkaroon ng aspirations to grow in this area, Panginoon. Bagamat, O Lord, you are the one who initiates change in us, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, na palagi namin naririnig, Panginoon. Turuan mo po kami to yield, magpaubaya, magpasailalim, mag-surrender, Panginoon, sa gusto ng Espiritu sa aming mga buhay, God. Hallelujah. Na maayos namin ang aming character because ito po ay ipabangmana namin, Panginoon, sa aming mga anak, to the generation ahead of us, Panginoon. Maraming salamat, Diyos, na hindi mo kami iiwan, Panginoon. Sabi mo nga, sa 1:15, Panginoon, kami, we are the branches, and you are the vine, Panginoon. At dapat kami ay nakaupo sa iyo, Panginoon, so that we will bear fruit, Panginoon. Because apart from you, God, we are nothing, Panginoon. Kaya, Lord, today, Panginoon, we once again offer our lives to you, God. Kung ano pa mga nakikita mong areas of improvement, Panginoon. Nakita mong mga rough edges pa, Panginoon, sa aming mga character, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, nang lahat ng ito, Panginoon, will turn into godly character, Panginoon, that is pleasing to you. That is your goal in our lives, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, church. As our music team sings this response song, pwede tayo makasabay. Pwede natin itaas ang ating mga kamay bilang tanda na gusto natin magkaroon ng godly character. Gusto natin ma-develop ang Christ-likeness in us, in our inner self. Hallelujah. And if you are initiated by the Holy Spirit to come in front, to honor Him, and surrender your life once again to Him. O kung may mga panalangin kayo na gustong idulog sa Panginoon, His altar is open. Hallelujah. Shall we sing this song? Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.